Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel, Steno 101. At para sa video na ito, tatalakayin natin ang mga sumusunod na tunog o letra na makikita sa inyong screen. Dahil dyan, simulan natin sa tunog A, E, at I. Para sa letrang A, sinusulat ito ng bilog na malaki. Para naman sa letrang E at I, sinusulat ito ng mas maliit na bilog. Dumako naman tayo sa tunog N at M. Para naman sa letrang N, sinusulat ito ng tuwid na guhit mula kaliwa papuntang kanan. Para naman sa letrang M, sinusulat ito kapareho ng letrang N, ngunit doble ang haba nito. Ito naman ang mga sumusunod na halimbawa. Ina, nene, anim, ama, inang. Dumako naman tayo sa tunog na nang. Sinusulat ito bilang pahalang na guhit mula sa taas, pababa, habang ang letrang NGK at NGG ay mas mahaba kaysa sa letrang NG. Ito ang mga sumusunod na halimbawa para inyong mas maunawaan. Inang, ineng, amang, ngani, at mangga. Kasunod ay ang mga tunog B, P, at S. Para sa letrang B, sinusulat ito ng pakurbang guhit mula sa taas, pababa. Para naman sa letrang P, ay kalahati ng sukat ng letrang B. Para naman sa letrang S, mas maikli kaysa sa letrang P. Mga sumusunod na halimbawa: iba, baka, bangka, basa, api, pasa, asin, saba, sama, at sanga. Kung mapapansin nyo, kapareho lang kung paano sinusulat sa English Steno ang Filipino Steno. Kung familiar o naaral nyo na ang English Steno, mas magiging madali na lang sa inyo itong Filipino Steno. Pero kung hindi naman, okay lang, dahil kayang-kaya nyo pa rin ito matutunan. Balik na tayo sa lesson para naman sa tunog na U, K, at G. Sinusulat ito ng kalahating bilog na nakataob. Parang ganito. Para naman sa letrang K, kapareho lang ng letrang U, pero mas malaki ito. At para naman sa letrang G, pareho din, pero mas malaki sa letrang K. Ito
ang mga sumusunod na halimbawa. Pwede nyo akong sabayan para mas ma-practice ang inyong mga kamay. Una, unan, pusa, usa, kama, kuba, uka, kanin, gabi or gabi, aga, maga, at kapang. Dumako naman tayo sa tunog ay. Sinusulat ito ng pabilog ng parang may kuwit sa gitna. Ganyan. Ang mga halimbawa ay may, anay, kamay, bigay, kulay, sungay, at kasabay. Ang ating panghuli para sa araling una ay ang pantig na inuulit. Para lamang sa kaalaman ng lahat, ang English ng pantig ay syllables. Meron kasi tayong inuulit na patinig o vowel sa English. Tatalakayan natin yan sa susunod na aralin. Pero ngayon, talakayin muna natin ang pantig na inuulit. Naglalagay tayo ng bilang isa sa ibaba ng pantig na inuulit. Halimbawa, sasama, sasabay, babalik, bibigay, kakapa, at luluma. And that's it, Speedwriters. Hope you understand the lesson for today. And if you found this video helpful, don't forget to hit the subscribe button and notification bell so you won't miss any of my next video. Happy learning and thanks for watching!